Ina, inatasan ng anak mong bantayan ng Arsenal. Papalitan ako sa 3 araw. Malapit na akong makauwi para makita ka. Kapitan, dumating na ang kaaway. Chuhong, napaligiran ka na. Isuko ang Arsenal at iwan kang buhay. Hindi dapat mapunta sa kaaway ang Arsenal, ngunit ako na lang ang natitira. Ina, patawarin ang anak sa kawalan ng utang na loob. Mahal na hari. Si Yue Feng ay nagtaksil sa Hua, isang malaking kasalanan. Patayin ang taksil na ito. Ang kaangalan sa kasaysayan, sa iyo na ito. Si Yue Feng ay tapat sa bansa. Ngunit dahil sa walang basehang kasalanan, napaharap sa kamatayan. Mga taksil ang namumuno. Si Yue Feng ay walang kasalanan. Ako ay napunta sa katawan ng mahina at maikling buhay na emperador ng Dachu. Malapit na tayong ikasal. Mahal na hari. Papatayin mo ba ang taksil na ito o hindi? Hilingin sa mahal na hari na patayin ang taksil na si Yue Feng upang linisin ang korte. Hilingin sa mahal na hari na patayin ang taksil na si Yue Feng. Sino ang tinutukoy mong taksil? Mahal na hari, bingi ba ang Tainga Montag? Ikaf. Si General Yu ay matapang at tapat, pinoprotektahan ang bansa. Pinatay mo siya. Gusto mo bang ibigay ang Dachu sa Hua? Mahal na hari, huwag magsalita ng walang kabuluhan. Kinsong, sabihin mo sa akin. Kung pinatay si General Yu, sino pa ang Dachu? Ang Dachu ay maraming sundalo at general. Magsalita ng isang tao. Ang dakilang general, si Yue Linglong. Naaalala ko. Siya ang anak ni General Yu Feng. Gusto mong patayin ang kanyang ama at puksain ang lahi, di ba? Ngayon, malakas ang puwersa ng Hua sa hangganan. Tanging sa pagpatay kay Yue Feng at pagpapapasok sa mga sugo ng Hua sa kabisera para sa usapan, makakaligtas ang Dachu sa panganib. Ang dangal ay nasa dulo ng palaso. Ang katotohanan ay nasa sakop ng palaso. Ang kapayapaan at kasaganaan ay nakamit sa pamamagitan ng lakas. Mahal na hari, unawain, si Qinzhong ay may masamang balak. Ipinakilala na ang sugo ng Hua sa kabisera, ang pagnanais na wasakin ang Dachu. Alam na ng lahat, ikaw, isang maliit na sensor, ay nangahas na manira ng mahalagang ministro ng korte. Ikaw, Papatayin mo ba o hindi? Hunger. Ayos ka lang ba? ina, ikaw nga talaga ito. Hunger, huwag kang matakot, nandito ang iyong ina. Akala ko, hindi na kita muling makikita sa buhay na ito. Kinsong, patayin si General Yue. Tiyak na hahamakin ng libu-libong tao, magkakasala sa kasaysayan. Ang aking anak ay bata pa. Ang pagkakataong ito na mag-iwan ng pangalan sa kasaysayan, hayaan mo na sa matandang tulad ko. Hindi ako ang emperador ng dakilang Chu. Wala sa atin ang magkakasala sa kasaysayan. Ina. Kinsong. Si General Yu, ipinagtatanggol ko siya ngayon. Kung gusto mo siyang patayin, patayin mo muna ako sa harap ng lahat ng mga opisyal bago mo siya patayin. Hindi pa oras para patayin ang isang hari. Mabuti. Palayeng si Yue Feng, Pwede. Zubalit. Sa pagdating ng digmaan ng dalawang bansa, dapat ang hari mismo ang manguna sa hukbo. Laban sa kaharian ng Hua, tiyak na susuportahan namin. Ngunit ang Rina ina ay matanda na, mahihirapan kung sasama sa hukbo. Mas mabuti kung ako mismo ang mag-ayos na mag-alaga sa kanya, hanggang sa ikaw ay matagumpay na makabalik. At ibabalik ko sa iyo ang isang buong-buong Rina ina. Dalhin siya. Ina. Dumating na ang sugo ng kaharian ng Hua, si Datsiangwan. Ikaw ang sugo ng kapayapaan na ipinadala ng kaharian ng Hua. Kapayapaan. Karapat-dapat ba kayo? Sinabi ng aking hari, kung susuot ka lang ng kwelyo ng aso, luluhod at mapapasakop, at ipahayag ng dakilang Chu ay mapakailanmang magiging alipin. Maaari ka naming patawarin ng kaharian ng Hua. Kung hindi, lulusubin ng hukbong Hua ang kabisera. Pupugutan ang iyong ulo at gagawing bote ng ihi. Kaya bang? Mangahas kang magwalang galang sa hari. Gusto mong makipag-away sa akin. Pugutan Montag, dito Montag pugutan, kaya Montag ba? Anong amo, siya ring alila. Ang inyong dakilang Chu. Mayroon pa bang lalaking may bayag?
Mahal na hari, sinira ni Zhao Hu ang usapang pangkapayapaan. Nakikiusap ako sa inyong kamahalan na dakpin siya upang mapawi ang galit ng kagalang-galang na sugo. Zhao Hu, Narito, alam mo ba ang iyong kasalanan? alam ko po ang aking kasalanan. Ang iyong kasalanan ay hindi ka sapat na desidido. Mahal na hari, Makinig, sino mang lumapastangan sa dangal ng dakilang Chu, patayin. pinatay mo ang sugo ng kaharian ng Hua. Ang dakilang Chu ay magkakaroon ng walang katapusang kaguluhan. Haring Mangmang, pakiusap sa inyong kamahalan na maglabas ng kautusan ng pagsisisi upang mapanatili ang kapayapaan ng dakilang Chu. Mangyaring maglabas ng isang kautusan ng pagsisisi, mahal na hari, upang mapanatili ang kapayapaan ng dakilang Chu. Ang orihinal na kaunahing tauhan ay pinilit na magpakamatay matapos maglabas ng kautusan ng pagsisisi. Hindi ko lalampasan ang hukay na ito. Ang sasabihin ko ay, hindi. Kung mapapasya ang mahal na hari na magdeklara ng digmaan, ang dakilang Chu ay tiyak na mapapahamak sa ilalim ng mga sandata ng hukbo ng Hua. Kung hindi maglalabas ng kautusan ng pagsisisi, ako, ang iyong lingkod, ay haharap sa kamatayan sa pamamagitan ng pagbubuno sa haligi ng gintong trono. Mabuti. Sumasang-ayon ako. Ano? Huwag mag-atubili, minamahal na ministro. Zhao Hu, tulungan mo siya. Opo. Nabanggit ka o lang ng pabiro, mahal na hari. Sino pa ang gustong magpahayag ng kanilang katapatan? Tumayo. Ipagkakaloob ko sa kanya. Mga kapatid, inumin natin ang basong ito sa kampo. Upang parangalan ang kaluluwa ni matandang General Yu sa langit. Matandang General Yui, paalam. Ang hayop na emperador na ito, may kailangan pa ba tayong magpakita ng katapatan? Ano ang sinasabi mo? General Linglong, ang hari ay bulag at ang taksil na punong ministro ay kumukontrol. Si matandang General Yui ang haligi ng hukbo, ngunit namatay siya nang hindi malinaw ang dahilan. Bakit pa natin dapat maglingkod ng tapat para sa kanya? Dahil tayo ay mga mamamayan ng dakilang Shu. Anumang oras, hindi tayo maaaring maging taksil sa ating bansa. Ngunit General Linglong, si matandang General Yui ang iyong tunay na ama. Ang mahal na hari mismo ang pumatay sa kanya. Ang bagay na iyon ay kailangan pang kumpirmahin. Ano pa ang kailangang kumpirmahin? Kumakalat na ito sa buong hukbo ngayon. Nais kong pangunahan ang mga kapatid upang salayin ang kabisera. Putulin ang ulo ng hayop na emperador na iyon upang maghiganti para kay matandang General Yu. Sino ang gustong putulin ang aking ulo? Paano ka nakarating dito? Bulag na hari, ibalik mo ang buhay ni General Yu. General Ki Huvak. Ikaw ay bulag at hindi makatarungan. Si General Yui ay buong pusong nagligtas sa bansa. Ipinatay mo siya sa pamamagitan ng pagbigti. Ngayon, dapat kang magbayad ng buong dugo para sa iyong mga utang. Walang galang. Mangahas na mapagitan ng kawalang galang sa mahal na hari. Naghahanap ng kamatayan. Tumigil. Tumigil kayong lahat. Ayos na. By si General Q, mga kapatid. Alam kong buong puso kayong naghahanap ng paghiganti. Ngunit ang inyong paghiganti ay hindi dapat sa akin, kundi kay Kinshong sa bansa ng Hua. Madaling sabihin. Ikaw ang emperador, tumulong sa kalupitan, pinahirapan ang mga tapat at matuwid. Mas nararapat kang mamatay. Sasabihin ko ito ng isang beses lamang. Hindi ko pinatay si matandang General Yu. Kung pinatay ko siya, mangahas ba akong pumunta rito? Bagamat siya ay mahina, hindi siya nagsisinungaling. Naniniwala ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit dumating ang mahal na hari. Nandito ako upang pangunahan ang lahat. Sa paglaban sa hukbo ng Hua, patayin ang mga traidor, puksain si Kinshong, at ibalik ang kapayapaan sa dakilang Chu. Seryoso ka ba? Ikaf? Anong karapatan mo para pangunahan kami? Ayaw mo? Subukan natin dito. Huwag magpadalos-dalos, mahal na hari. Magaling sa labanan si Deputy Q, hindi kumpara sa akin. Mahal, nag-aalala ka sa asawa mo. Ikaw, Kung manalo ako, susundin niyo ako. Kung matalo ka, magpakamatay ka para sa bayan. CJ, deal. Balita ko, walang lakas ang mahal na hari, hindi pa nag-aral ng martial arts. Nagpapakamatay ba siya? Sa isang round lang ni Deputy Q. Luluhod na ito para huwag siyang mamatay. paano kung matalo ulit siya ngayon? Ayos. Ano? Nahulog si Deputy Q. Nagpakampante. Siguradong nagpakampante. Anong martial arts iyon? Mahal na hari? Hindi ko alam. Sumusuko ka na. Ano lang yan? Pambuno. Paano naman sa paggamit ng pana? Gusto mo bang makipagkumpetensya sa akin sa pana? Hindi. Walang katulad si General Yu sa pana. Para pangunahan kami, kailangan mong talunin siya. Mahal, ano sa tingin mo? Huwag kang magpabaya, General.
Ayos, tunay na pangunahing mamamana ng dakilang Chu. Tunay na asawa ko. Pasensya na, mga kapatid. Medyo nangalawang na ako kamakailan. Hindi yan pabaya, paang dagat na yan. Nagkamali talaga ako sa'yo. Mahal, talagang mahal mo ako, pero kung manalo ako ng ganito, hindi talaga sila sasang-ayon. Zhao, Narito. ilayo ang target ng 300 hakbang. Opo. Ano? 300 hakbang? Imposible, dyan. Mahal na hari, ano po ang ginagawa ninyo? Gamitin ang bakal na baras na yan. Puvi de bang gamitin pa na yan? Mahal, mananalo ako sa'yo, hahalikan kita, pwede ba? Manalo ka muna bago magsalita. Panoorin mo. Ilang beses ko nang inisip na siya ibabangon. Pero hindi ko inakalang ganito siya kalakas. Ang palaso ko, may 3 kilometro ang abot. Mukhang ako ang nanalo. Nagustuhan mo ba ang regalo? Ang galing ng hari, kami sumasamba. Susunod kami sa inyo. Palayasin ang hukbo ng Hua, bawiin ang mga nawalang lupain. Sasamahan namin kayo, palayasin ang Hua, bawiin ang lupain. Tumayo na kayong lahat. General Yu, maghanda ka agad ng 200 piling sundalo. Bubuo ako ng espesyal na puwersa, pangalan, Jiaolong. Simula ngayon, magsanay na. CJ, Iangat na. Mula ngayon, samahan niyo ako sa pagtatanggol sa kaharian ng Dachu. hari, para talunin ang mga Hua. Kulang 1 milyong na hukbo lamang. Kailangan ng tulong ni Haring Zenbei. Pero noon PA, galit siya kay Kinsong. Napizia. Kaya galit siya sa pamahalaan. Baka hindi siya lalabas. Ayos lang, may paraan ako. Sa kasaysayan, may hidwaan niya si Haring Zenbei at ang pamahalaan. Sumusunod lang siya sa utos, hindi sa pagtawag. Pero may malaking kahinaan siya. Ingat, hari. Ipagtanggol ang hari. Haring aso, labas ka at mamatay ka. Ay, naku. Galing sa tribong niya tagaraso ng Hua. Ang banal na dalaga, Hufeng at ang hukbo ng mga hayop na baluti. Sabi, magaling ang Yatagaraso sa hayop. Ang mga sundalo ay nakikipaglaban sa tigre at lobo. Napakalakas, pero may Shanhaiguan na nagbabantay. Paano sila nakapasok sa loob ng Dachu? Mukhang may nag-aalala na. Kung alam mo ang pangalan ko, sumuko ka na. Kung gusto mong saktan ang hari, daanan mo muna ang katawan ko. Haring aso, pinatay mo ang tatay ko, magiging mortal na kaaway kita. Sino ang tatay mo? Ang tatay ko, ang sugo ng malaking Hua, Dachiangwan. Karapat dapat siya, wala tayong magagawa. Haring aso, ibibigay ko ang buhay mo para sa tatay ko. Ang sagisag ng tribong niya tagaraso, ang banal na agila. Sabi, kumakain ito ng 10 tao sa isang araw. Napakalupit, hindi tinatablan, ano ang gagawin natin? Anong ibon ito, ang laki? Hindi ko alam kung masarap. Haring aso, mukhang hindi mo pa alam ang kapangyarihan ng aking banal na agila. Noong araw, si Yufeng ay walang kapantay. Sinakop niya ang 10 hukbo ng aming Hua, pero sa harap ng agila ng Diyos, wala siyang magagawa. Ngayon, maging pagkain kayo ng aking agila ng Diyos. Zhao Hu, dalhin mo ang emperador, ako ang maghahabol. Sumama sa akin, please. Hindi na kailangan. Ang unang atake ay dapat maging epektibo ngayon na. Mahal, pasensya na, kahit magaling ako sa labanan. Pero ang paggamit ng tinggong ng mga sinaunang tao, hindi ko alam. Kayong mga daga, sa harap ng aking agila ng Diyos, wala kayong laban. Emperador, umalis ka na, ako ang maghahabol. Ang paghahabol ay ipagkakatiwala ko sa hukbo ng pamilya Yi. Batang hamog, ngayon ipakikita ko sa'yo. Kung ano ang ibig sabihin ng Jiang Wei Daji.
Agila, patayin mo sila. Ungulan, bagyo ng metal. Agila. Ikaw, pinatay mo ang aming sagradong agila ng tribo. Sa totoo lang, gusto ko sana itong ilaga, pero nasaktan ito ang aking asawa. Kaya nagbago ang isip ko. Papatayin kita. Papatayin kita. Bilis, umalis na tayo. Makinig kayo mga sundalo ng Hua. Sumuko kayo ngayon din o patayin kayo agad. Ang mga sundalo ng malaking bansa ng Hua, namamatay ng nakatayo, hindi nabubuhay ng nakaluhod. Pinatay mo ang aking ama, at pinatay mo ang aming sagradong agila. Hindi kita mapapatawad hanggang sa kamatayan. Kung ganon, wala nang pag-uusapan. Emperador ng Dachu, kahabagan, susuko kami. Kayong mga traitor. Mukhang ang mga sundalo ng bansa ng Hua ay hindi kasing tapang. Isa sila. Ikaf. Gapusin niyo siya. Emperador na aso, pakawalan mo ako, palayain mo ako. Anong klaseng tapang ang pandaraya? Kung may tapang ka, harapin mo ako ng mag-isa. May lakas ka ba? Gusto mo harapin ako ng mag-isa? May lakas ka ba? Pasensya na, hindi ako basta-bastang tao. Matagal ko nang naririnig na ang emperador ng Dachu ay duwag at walang kakayahan. Ngayong nakita-kita, tutun ka ang MK Zabi-Zabi. Kung ganon, pakawalan mo na ako. Kung hindi, kapag nagalit ang Hua King, papatayin ka niya ng walang labi. Totoo nga ang mga chismis. Sino ang nagsabi sa'yo? Gusto mong malaman? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Isang maliit na bansa ng Hua, isang maliit na lugar. Nagkaroon lang ng konting tagumpay, nagwala na agad. Humarap ka sa tatay mo. Hindi mo pa ba alam ang sitwasyon mo ngayon? Anong ginagawa mo? Sasabihin ko sa'yo, ako ang hari ng Huago. Isa sa 4 na banal na dalaga. Hahawakan mo ako. Gusto mo makipagsuntukan sa akin? Narito na ako. Tulong. Tulong. Kahit sumigaw ka ng malakas, walang darating. Gusto mo ng one-on-one? Ako na. Huwag kang magkakamali sa akin. Mahal na hari, umalis ka muna, baka madumihan ka ng dugo. Bilang pinakamataas na pinuno ang one-on-one. Huwag basta-basta. Hayaan mo si Linglong ang lumaban para sa'yo. Ingat ka. Mamatay ka na. Nagawa ko ang aking tungkulin. Banal na dalagang Hufeng, ano ngayon? Sa Huago, hindi ba't sinusunod niyo ang kung hindi mo mapapatay ang iba? Patayin ang sarili mo. Panoorin natin ang palabas mo. Mula ngayon, ang buhay mo ay akin na. Sa Huago, sumusunod lang kami sa malakas. Hindi ba ako malakas? Pinatay mo ang tatay ko. At ang Huago, pinatay ang maraming inosenteng mamamayan ko. Pwede akong maging alalay mo, sumunod sa'yo. Kung magpapakita ka ng magandang asal sa hinaharap, siguradong susunod ako sa lahat ng gusto mo. Kanina, sinabi mong pinatay ko ang tatay mo, di ba? Ginawa ka o. Ang emperador ng Dachu na ito, ano sa tingin mo? Hindi naman mukhang kasing sama ng mga balita. Nakabantay ang malaking hukbo ng Huago sa labas ng lungsod. Pero maluwag ang bantay sa pintuan, kaya't ang mga taga-Huago ay nakapasok na parang walang tao. Ang Shanghai Pass ay dapat bantayan ni Prinsipe Yen. Nang tumigil si Prinsipe Yenbi sa pag-asikaso ng mga bagay-bagay. Ang pagbabantay sa lungsod ay ipinagkatiwala na kay Alcalde Zhang Erhe. Tulong. Tulong. Nasaan ang tao? Zan tumakbo? Pumatay ka ng aso ko? Gusto mo takbeng mamatay? Sa harap ng maming tao, hinayaan mong saktan ng aso mo ang tao. Walang pakialam sa buhay. Wala ka bang respeto sa batas? Batas?
Dito sa Shanghai Pass, ako ang batas. Ang Wangkai ay asong hari na binili ko ng mahal. Mas mahal pa ito kaysa buhay mo. Pinatay mo siya. Kung gayon, lumuhod ka at magsilbi kang aso ko. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino ang nasa likod ko? Hahamon ka sa akin ng koneksyon? Ikaw ang una, makinig ka. Ang aking ama ay si Zhang Erhe. Natatakot ka na ba? Kung takot ka, lumuhod ka agad. Sinabi mo ang iyong ama ay. Ang aking ama ay si Zhang Erhe. Ang buong Shanghai Guan ay sakop ng aming pamilya Zhang. Dito, kahit dragon ka, dapat kang yumuko. Kahit tigre ka, dapat kang humiga. Kung gayon, sinong pag-ari ang buong bansa? Ang bansa, sa ngayon, ay pangalan pa rin ng Chu. Ngunit mabilis na itong magbabago ng pangalan. Kaya ito ba ang sinabi ng iyong ama sa'yo? Galing ka sa kabisera? Natatakot ka na ba? Tako. Tako. Ang aking ama ay si Zhang Erhe. Kahit ang emperador mismo ang dumating, hindi ako matatakot. Kahit ang aking ama ay hindi ako sinaktan, ikaw ang mangahas? Hindi ako ang iyong ama. Ano pang hinihintay ninyo? Patayin siya. Hahamon ka, Pia? Ang aking ama ay alkalde, tapos ka na. At ikaw, ang iyong ama, lahat ng iyong kamag-anak at kaibigan. Hindi ko palalampasin ang sinuman. Zhao Hu, Narito. sampalin mo siya. Hanggat hindi ko sinasabing tumigil. Sampalin mo lang ng sampalin. Opo. Lakasan mo. Ama, tulungan mo ako. Tigilan ninyo. Sino ang mangahas gumalaw sa anak ko? Si Zhang Erhe, alkalde ng Shanghai Guan, nagpupugay sa kamahalan. Ikaw si Zhang Erhe. Opo, kamahalan. Ang aking anak ay bata pa at walang alam kung siya ay nakasakit sa kamahalan. Naway patawarin ako ng kamahalan. Ako ay bulag at hindi nakilala ang mukha ng kamahalan. Naway patawarin ako ng kamahalan. Kamahalan, si Zhang Tao, dahil ang kanyang ama ay alkalde, ay nang api sa mga babae. Pakiusap, kamahalan, ipagtanggol ninyo kami. Ano ang ginawa niya sa'yo? Sabihin mo ng malakas. Kamahalan, si Zhang Tao ay nang api. Dinukot niya ang isang babae para gawing pangalawang asawa, at ang asawa ng babae ay pinatay niya ng walang awa. Haring mahal, wala po akong kasalanan. Ang babaeng ito ay malandi, siya ang unang nanukso sa akin. Nang tanggihan ko, nagtampo at nagsinungaling siya. Haring mahal, ipagtanggol ninyo po ako. Zhang Tao, nandadaya ka ba sa hari? Ang emperador ay duwag at walang kakayahan. Hindi ako naniniwalang maglalapat siya ng parusa sa anak ko. Haring mahal, totoo po ang lahat ng sinabi ng anak ko. Ang tapang mo. Pagpasok pa lang namin sa lungsod, nakita ka naming nagpapakawala ng aso. Nang pigilan ka ni tagapagbantay Zhao. Ang yabang mo para kang hari ng mundo. Mabuti, Zhao Hu. Narito po. Si Zhang Tao ay nandaya sa hari. Dalhin siya at pugutan ng ulo. Haring mahal, ako po ang general ng Shanghai Pass. Pakiusap sa ngalan ko, patawarin ninyo ang aking anak. At ikaw pa ang magsasabi sa akin. Ang Shanghai Pass ay parang wala lang. Saan mo nakuha ang lakas ng loob? Na humingi ng gantimpala sa akin. Ang emperador na ito, ibang-iba sa mga balita. Hindi lang matalino, kundi napakalakas pa ng dating. Baka ang mapahamak ang anak ka dito. Haring mahal, ang Shanghai Pass ang unang depensa ng ating dakilang Chu laban sa Hua. Kung patuloy ninyong papatayin ang anak ko, hindi ba kayo natatakot na magalit ako? Nang babanta ka. Natatakot ako. Ikaf. Dalhin siya. Tatay, nagpapanggap lang ang hayop na emperador na ito. Wala siyang kapangyarihan, ang Shanghai Pass ay sa atin. Kahit patayin natin siya, ano ang masama? At si Chancellor Qin ay kakampi natin. Tatay, mga tauhan, narito po. Tapos ka na, hayop na emperador. Lahat ng sundalo, makinig, ngayon din ay papatayin ko. Hindi, kahit si Prince Hu Feng ay nabigo. Ano ang gagawin natin? Iyak na pagkakatiwalaan tayo ng hari ng Hua. Maghintay kayo sa kamatayan. Haring mahal. Nabigo akong turuan ang anak ko. Parusahan ninyo po ako. Mayor Zhang, ipinagkanulo mo ang sarili mong anak, wala kang kasalanan. Hindi ko na kayo abalahin, Mayor Zhang, sa pag-aayos ng huling gawain. Salamat po, haring mahal.
Anak ka o, anak ka o. Hayop na emperador, magdusa ka sana. Hayop na emperador, balang araw pagpuputol-putulin kita. Kung kikilos ka ng padalos-dalos at makakaapekto sa plano ni Haring Hua, huwag kang magalit kung hindi kita palalampasin. Nakikita ko si Ginoong Yin Huang. Tamang-tama ang pagdating mo, nabigo ang operasyon ni Prinsipe Huofeng. Nakulong siya ng taksil na emperador. Akala mo ba matapang siya? Hindi naman niya kayang talunin ang isang hungkag na hari. Pero mas mabuti ito kapag naayos ko na ang hungkag na hari. Tiyak na magugustuhan ako ni Haring Bulaklak. Ginoong Yin Huang, ang taksil na emperador ay, may mga bantay mula sa hukbo ng Yui, huwag magpabaya. Akala mo ba katulad ako ni Huofeng na tangang babae? Na puro lakas lang ang ginagamit. Gumamit ka ng utak sa paggawa ng bagay. Ang galing ni Ginoong Yin Huang, lalong tumitindi. Sa mundo, walang mas nakakaunawa sa lalaki kaysa sa akin. Para sa batang iyon, paglabas ko, madali lang siyang mahuhuli. Kaliwa ng kaunti. Nakakairita talaga. Kaninman ng kaunti. Taksil na emperador, naglakas loob ka pa na ipahilot ako sa likod mo. Kahit si Haring Bulaklak, hindi ko sinisilbihan ng ganyan. Hoy, huwag tumigil. Sasabihin ko sa'yo, huwag ka ring magalit. Kailangan mong gawin ito ngayon. Napakasama mong taksil na emperador, sana huwag kang mahulog sa kamay ko. Mahal na hari, kailan po kayo bibisita sa prinsipe ng Zenbei? Hindi pa oras. Paano mo palalayasin si Zhang Ehe? Napakalalim ng pag-iisip ng taong ito. Pinaghihinalaan ko, matagal na siyang nakipagsabuatan sa kaharian ng Bulaklak. Yung nagmamasahe sa balikat, ano ang masasabi mo? Ayaw magsalita. Kung ayaw magsalita, ipagpatuloy mo ang pagmamasahe. Mahal na hari. Liham po ba ito mula sa inang Reyna? Ito ay imbitasyon mula kay Zhang Ehe. Inaanyayahan kanyang dumalo sa isang piging. Kakakapatay ko lang sa anak niya, ngayon iniimbitahan niya ako sa piging. Baka may masamang balak. Okay lang. Kung may darating na kaaway, haharapin natin. Kung may baha, lulunurin natin. Sumama kayo sa akin, tingnan natin kung ano ang kanyang pakana. Mahal na hari, kamakailan ay nakakuha ako ng isang mananayaw mula sa kanluran. Napakaganda ng kanyang mukha. Maganda ang kanyang sayaw, hindi ko ito itinatago. Inaanyayahan ko ang mahal na hari na makisalo sa pagtingin. Ziayon. Ano ito, panalansi ba gamit ang kagandahan? Talagang parang isang nagulat na ibon. Malambing na parang gumagalaw na dragon. Isang kamangha-manghang kagandahan sa mundo. Mabuti ang intensyon ni Alkalde Zhang. Ito ay dapat kong gawin, mahal na hari, dahil nagustuhan mo ito ng ganito. Mas mabuti pang manatili siya sa tabi mo. Maglingkod sa iyo, hindi ba mas maganda? Hindi ito maganda, paano ko maaagaw ang minamahal ng iba? Masayang-masaya ang matandang lingkod na makatulong sa inyo, mahal na hari. Kung ganun dahil napakabuti ng iyong puso. Hindi na ako magpapakumbaba pa. Walong haya. Tingnan mo ang mga mata nila, siguradong magkakilala sila. Pero sino nga ba siya? Nakita po ng alipin ang mahal na hari. Ang kamay ng magandang dilag, napakaganda, gusto na gusto ko. Talagang walang mabuting lalaki. Mahal na hari, Bukas na lang pag-usapan ang anumang bagay. Halika, mahal na hari. Kapag nahuli mo ang alipin, kahit anong gusto mo ay maaari mong gawin. Titignan ko muna kung ano ang totoo mong pakay. Maganda, nahuli na kita. Ang galing-galing naman ng mahal na hari. Maganda.
Gusto ko na ngayon. Mahaba ang gabi. Mas mabuting maglaro tayo ng nakakaaliw. Mabuti, gusto ko ng nakakaaliw. Maganda, hindi ko inaasahang ganito ka pala kalikot maglaro. Ikaw, medyo nakakaaliw na ito. Talagang masamang hari ang masamang hari. Isang maliit na paraan lang, masusunod ka na. Niloloko mo ako. Sayang, huli na ang lahat. Ngayon din ay ipapadala kita sa kamatayan. Teka. Wala tayong away, pag-usapan natin ng maayos. Walang mabuting lalaki, kakatayin muna kita. Saka kita pahihirapan ng husto. Ayos ka lang, hindi kita kayang talunin. Ano ang gagawin mo, Tak? Mahaba ang gabi, maganda, mas mabuting maglaro tayo ng nakakaaliw. Nagulat ka ba? Bakit napunta ka sa kamay ko? Bakit? Ibinigay na ni Hufeng sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa'yo. Imposible. Ang pinakamahusay na mandirigma sa Inhuang Secret Unit. Espesyalista sa pagpatay at pagkolekta ng impormasyon, hindi ba? Dinaya mo ako. Alam ko rin ang target mo sa paglalakbay na ito, ang patayin ang Prince of Zenbei. Ang putang Huofeng na iyon, alam kong hindi siya mapagkakatiwalaan. Sa kasaysayan ng Great Chu, ang huling ilang tapat na ministro at mahusay na general ay namatay sa kanyang kamay, mapanganib na babae ito. Sige, ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa atin. Ano ang gagawin mo, Tak? Ano pa ang magagawa ng isang lalaki at isang babae? Hindi ako kasing ligaw mo. Mabait ako. Huwag kang maglakas loob. Huwag kang magmadali, magliligo muna ako. Hintayin mo ako. Bakit ka nandito? Ililigtas kita. Anong ginagawa mo? Traitor, nagtaksil ka sa huwago, hindi ka mapapatawad. Wala akong ginawa. Kung ganoon, sumama ka sa akin. Hindi ako pwedeng umalis. Sinasabi mo pa na hindi ka nagtaksil. Dalhin na kita pabalik. Para makuha ang gantimpala mula sa Haring Huwa. Wala nang mga patibong, walang saysay ang pang-akit mo. Nakakatawa ang kahinaan mo. Sinasabi mo pang hindi ka nagtaksil. Naglakas loob kang atakihin ako. Ikaw ang unang umatek. Anong ginagawa ninyo? Mahal na hari, si Inhuang ay tumatakas. Buti na lang dumating ako agad at nahuli ko siya. Kailangan kumilos ng mabilis. Hindi pwedeng mahuli tayong dalawa dito. Kahit nakataling mabuti, nakawala pa rin. Mukhang mas mapanganib ka pala kaysa sa inaakala ko. Hufeng, ikaw ang nagdala sa kanya. Ikaw na ang bahala sa kanya. Patayin mo siya at malaking gantimpala ang ibibigay ko sa'yo. Ganon pala. Ikaw ang nagsabi, ikaw ang pinakatapang na madilim sa wago. Nadali ka lang dahil nabalaan ka and gitanggal. Nakakahiya ka. Wala akong ginawa. Sige. Magtulungan tayong dalawa para mahuli siya. Pagkatapos, mababawi mo ang pagkakamali mo. Kaya niyang talunin ang Divine Eagle at nahuli niya si Inhuang na bihasa sa pagpatay. Patunay na talagang malakas siya. Ano pang hinihintay mo? Hufeng, talaga bang magtaksil ka sa akin? Hufeng, huwag mong palampasin ang pagkakataon. Kapag nahuli natin ang emperador na ito, maayos pa ang lahat. Pagkatapos, tutulungan kita kay Haring Huwa. Sige. Mahal na hari, mahirap pigilan ang pamamaraan ng pagpatay ni Inhuang. Tinalian ko na ang kanyang mahalagang punto. Sa loob ng 1 oras, hindi siya makakagamit ng kanyang martial arts. Maaari kang gumawa ng anuman. Una, sinubukan ko lang si Hufeng. At naghintay ng pagkakataon para kunin silang dalawa. Hindi ko inaasahang may sorpresa. Hufeng, hindi ka ba sasama? Sige. Tatlong taon sa hukbo, kahit baboy ay parang dilag. Paglipat ng panahon, mahal na mahal kita. Tara na, mga magandang dilag. Ipagtanggol ang hari. Mahal na hari, ano po ang ginagawa ninyo? Silang dalawa. May hangaring sumunod sa akin. Kaya ako. Parang may nararamdaman pa silang. Kaya mag-uusap muna kami ng malapitan. Ganito ba yan? Oo, hindi.
Isang demonya yan. Kahit ako hindi makakalaban, mas lalo kang masasaktan sa kanya. Mahal na hari, may mga hindi tapat sa pagsuko. Tapat kami, tingnan ninyo kami. Mas naiintindihan ng babae ang babae sa pag-uusap, mahal na hari. Pwede ba akong sumama? Ano? Ayaw ba ninyo, mahal na hari? Siyempre gusto ko. Pero importante rin ang pagbabantay sa gabi. Huwag kayong mag-alala, mahal na hari, nandito si Zhao. Walang makakaistorbo sa inyo. Tara, mahal na hari, mag-usap tayo. Paano naman sila? May paraan ako. Mga tauhan. Mahal na hari. Biglang nagkasakit ang anak ni Prince Zenbi. Sa wakas dumating na. Tara, puntahan natin. Nga, dalhin mo yung dalawang babae sa kwarto. Opo. Tara. Bakit isang gabi na ang lumipas? Wala ring balita si Prince Yuanwang? Ginoo, masama ang balita. Hindi namatay ang hayop na emperador. Ano? Paano nangyari yon? Ngayong araf, Zia et Zina Prince Wufong at Prince Yuanwang. Sabay-sabay lumabas sa isang kwarto. Mukhang pagod na pagod. Mukhang maraming nangyari kagabi. Ano? Perehong Prince Saib. Nakatulog siya sa kanilang dalawa? Hindi ko inaasahan. Natalo rin si Ginoong Yinhuang. Nasaan na sila ngayon? Maaga palang umalis na sila. Mukhang papunta sa Zenbi Manor. Bilisan natin, hindi na natin dapat siya payagang pumunta doon. Pumunta ka at sabihin sa Flower King, pupunta ako. Makipag-link kay Master Sanji. Sabihin mo kay Master Sanji na hangan sila. Opo, bilisan Montag. Ano ba yan? Ang hayop na emperador na yan. Nakuha pa niya ang dalawa kong pinakamahusay. Amang, bazooka lang yung dalawang yun. Tama, amang. Hayaan ninyo kaming magkapatid ang lumaban. Talagang papatayin namin ang hayop na emperador. Sige, sa inyo na yan. Siguraduhin ninyong dalhin sa akin ang ulo ng hayop na emperador. Opo, hindi kami bibigo sa inyo, amang. Ano ba ang ginagawa ni Kinchong na yan? Baka may alam na siya? Sumasamo sa mga Diyos at Buddha, ako si Sanji. May 3 insenso, nag-anyaya sa Buddha na bumaba. Pagpalain ang dakilang Chu, maging mapayapa at maunlad ang bansa. Dati nagmamalaki at nagpapanggap. Hindi ko inaasahang isa palang duwag at taksil na asong trader. Sobrang higpit ng bantay. Gustong hulihin ako para magpasikat. Hindi ako tatakas, mainis ka lang. Naroon na ang palasyo ni Prince Zenbi. Matagal na may sakit si Prinsesa Chang'e, walang makatulong. Wala nang pakialam si Prince Zenbi sa mundo, dito na tumira ng tahimik. Mahirap sigurong anyayahan si Prince Zenbi na bumalik. Kung gusto siyang lumabas muli ng emperador. Walang problema. May paraan ako. Sapat na ang tapat na puso. Halika, tingnan natin. Nagpakita ang Buddha. Saan galing ang demonyong monghing ito, nagkakalat ng mga pamahiin? Nagpakita ang Buddha, nagbigay ng hamog ng biyaya. Dahil sa walang saysay na hari, baligtad ang pagpapasya. Walang pakialam sa pamamahala. Kaya sunod-sunod ang sakuna sa dakilang Chu. Naghihirap ang mga tao sa digmaan. Ang kapal ng mukha. Sino ang naglalagay ng masasamang ideya sa isip ng mga tao rito? Ako'y si Sanji, isang dukhang monghe, nagpupugay sa inyong kamahalan. Sanji, kilalang demonyong monghe noong huling bahagi ng dakilang Chu. Kasama siya sa pagbagsak ng dakilang Chu, demonyong monghe, napakalaki ng iyong kapal. Nandito ka nagkakalat ng kasinungalingan, nanlilinlang, gusto mo bang mamatay? Kung ang pagpatay sa akin ng inyong kamahalan ay makapagpapaginhawa sa mga tao, ano ang masama sa pagkamatay? Kawalang galang. Naglalabas ka ng kasinungalingan, nanlilinlang sa mga tao. Nagpakita ang Buddha, nagbigay ng banal na utos. Nakita ng lahat, paanong naging kasinungalingan ito. Ikaw, Dahil sa iyo, nagdusa kami sa digmaan. Tama, kung papatayin, patayin na rin kaming lahat. Tama. Patayin na rin kami, kawalang galang.
Ayong lahat ay nanghamon sa kamahalan, gusto nyo bang makulong? Inyong kamahalan, siguro Sanji, ay nagsusumamo para sa mga tao. Mabuti ang kanyang hangarin, sana'y patawarin siya. Bilang lingkod, ipinagtatanggol mo ang isang nanlilinlang. Anong parusa ang nararapat kay Alcaldes Hang? Ako lang ang may kagagawan nito. Bakit isinasali si Alcaldes Hang? Kung papatayin ng inyong kamahalan, ako na lang. Sana'y magsisi ang inyong kamahalan, ikaw. Huwag magpadalos-dalos, lalabas na hindi makatarungan ang emperador. Asong emperador, tingnan natin ang gagawin mo. Kung gusto niyong maglaro, sasabayan ko kayo. Walang mabuting asal ang inyong kamahalan. Kung mapapagaan ng inyong kamahalan ang mga walang dahilang paghihirap ng mga taong ito, kailangan ngayon ng kasalukuyang pag-amin sa kasalanan at pagbibitiw sa trono para sa mas karapat-dapat upang magkaroon ng kapayapaan at katahimikan ang mga mamamayan. Kay lakas ng loob, nangangahas ka pang magsalita ng mga nakakatakot na salita dito. Ang Master Sanji na ito ay isang banal na monghe na nagamit ng kaliwanagan na humihingi ng awa para sa bayan. Ito ay isang mabuting gawain. Sana'y maging maliwanag sa pag-unawa ng mahal na hari. Sanji, sinasabi mo mula sa mismong bibig ng Buddha na ang paghihirap ng mga mamamayan ay dahil sa akin. Tama. Ngunit alam mo ba na ang aking kapalaran ay kapalaran ng langit? Kung saan sumisikat ang araw at buwan ay China. Hindi lang ang Buddha, kahit na ang lahat ng mga Diyos at Buddha sa kalangitan ay dumating. Sa aking lupain, kailangan din makinig sa aking utos. Ang lakas ng loob. Bakit siya ganun kakumpiyansa? Ano ang sinabi niya? Ang mga Diyos at Buddha ay dapat makinig sa kanya? Paano mangyayari iyon? Mahal na hari, mag-ingat sa pagsasalita. Sa harap ng mga mamamayan, huwag magsalita ng walang besehan. Makakawala ito ng suporta ng mga tao. Nangangahas na hindi igalang ang Buddha. Talagang isang hayop. Kapag nagalit ang langit, sino ang maghihira? Hindi ba tayo rin? Hari na bulak. Hari na bulak. Tingnan natin kung paano mo ito ayusin. Mahal na hari, sa ganitong mga walang basehang pahayag, hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng mga Diyos? Mangahas siya. Ngayong araw, tatawagin ko ang Buddha na ito para harapin ako ng personal. Upang makita ninyong lahat kung ano ang tunay na hari, ang Panginoon ng langit at lupa. Kapag lumabas ang aking utos, ang mga Diyos at Buddha sa siyam na langit at 10 lupain, sino ang mga ngahas na sumuway? Ang mahal na hari ay nag-angking makakatawag ng Diyos. Ako'y naghihintay. Sanji, gamit ang pangalan ng Diyos. Ikaw ay nandadaya. Pupunta ako ngayon para ipatawag ang Buddha na arestuhin ka. Kung talagang magagawa ito ng mahal na hari, ako mismo ay kusang magpapakamatay dito at ngayon din. Kung hindi ito magagawa ng mahal na hari, maglabas ng kasalukuyang pag-amin sa kasalanan at bumaba sa trono para sa mas karapat-dapat. Mabuti. Kailan pa nagkaroon ng ganitong kakayahan ang mahal na hari? Mukhang sobra na ang kumpiyansa ng mahal na hari ngayon. Ang salita ng mahal na hari ay ginto. Tiyak na hindi siya magsasabi ng hindi totoo. Ang isang monghe ay hindi nagsasabi ng kasinungalingan. Naniniwala rin ako na hindi magsasabi ng hindi totoo si Master Sanji. Mahal na hari, magsimula na po. Zhao Hu. Narito. Opo. Kailan pa nagkaroon ng ganitong kakayahan si Hong Lang? Kung hindi niya magawa, hindi ba't mawawalan siya ng dangal? Dapat bang gumawa ng kaguluhan? Ay, magagawa kaya niya talaga? Hindi ako nakikipag-usap sa duwag. Ikaf. Master, magagawa kaya talaga ng asong hari na ito? Ang usapin tungkol sa mga Diyos at Buddha ay pawangkatang isip lamang. Kung talagang makapag-utos siya sa mga Diyos at Diyosa, Diyos na siya, paano siya mapipigilan ni Qin Qiang ng ganito kung gayon? Tama. Mukhang nagpapanggap lang pala siya. Haring mahal, handa na po. Mabuti. Magsimula na. Haring mahal. Paulit-ulit mong sinasabing makakahingi ka ng tulong sa mga Diyos. Anong silbi ng mga tambol at trumpeta mong ito? Kung hindi mo alam kung paano humingi ng tulong sa Diyos, tuturuan kita. Sanji, akala mo ba katulad kita? Na puro palabas at pandilin lang. Ang tunog ng tambol ay senyas, ang tunog ng trompeta ay utos. Ito ang kagustuhan ko. Ang langit na ito ay wala nang magagawa kundi sumunod. Sigs, simulan na ninyo, haring mahal. Patingin naman po. Yan eh, mamaya, hindi ka na makakatawa. Subukan mo lang. Wala ka pa sa kalibre ko. Mga Diyos at Diyosa ng langit, magpakita kayo. Kami po ay nagpupugay sa hari ng sangkatauhan. Nagawa nga niya talaga. Zenobia talaga siya? Ganito kalakas ang kapangyarihan. Paano makakalaban ni Huawang? Hong Lang, binigyan mo talaga ako ng napakalaking sorpresa. Nagpakita si Buddha. Naku, pinakita nga ni Haring Mahal si Buddha.
Tunay na makapangyarihan ang hari. Sa kanyang utos, ang mga Diyos at Diyosa ay sumusunod. Binabati ko kayo, Haring Mahal. Imposible. Paano ito nangyari? Sanji, ikaw naman. Hindi ka ba anak ng Bodha? Bakit hindi ka lumuhod sa harap ni Bodha? Wala ka bang sinseridad? Hindi. Peking ito. Nakita ng lahat ang pagpapakita ni Buddha. Itatatuwa mo pa? Hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ay isang maestro na naglilingkod sa mga tao. Kapag pinatay mo ako, hindi ka nila palalampasin. Uun ka, Haring Mahal. Si Maestro Sanji ay mabuting tao. Noong may kagutuman, nagbigay pa siya ng lugaw. Si Maestro Sanji ay mahabagin. Siya ay muling pagkakataong tao ng isang buhay na bodhisattva. Huwag siyang patayin. Huwag patayin si Maestro Sanji. Para sa amin din naman siya. Haring Mahal, si Maestro Sanji ay palaging tumutulong. At mahal na mahal siya ng mga tao. Huwag siyang patayin. Haring Mahal, kahabagan ninyo si Maestro Sanji. Ang demonyong mohing ito ay nagpapagulo sa mga tao at lumalaban sa pamahalaan. Kung hindi papatayin, pagdudulot ito ng malaking problema. Ngunit hindi maaaring labagin ang kagustuhan ng mga tao. Haring Mahal, kahabagan ninyo si Maestro Sanji. Mahirap na ito. Pinondohan ni Sanji ng hari ng Bulaklak, nagnegosyo ng matagal sa Dachu. Paano ka basta-basta makakapatay sa kanya? Si Sanji ay iginagalang at pinagpipitaganan. Paano ako basta-basta magpapatay? Mga kagalang-galang, tumayo kayo. Salamat po sa pagpapatawad, mahal na hari. Pwede kitang patawarin. Pero, tumaya ka sa akin ngayon. Inimbitahan ko ang Bodha. Dapat ka bang humingi ng tawad sa Bodha? Humihingi ng tawad sa mga Diyos, mabuti. Si Sanji ay humihingi ng tawad sa Buddha. Patawarin mo po ako. Umalis na ang Bodha, pinapasabi niya, pinatawad ka na niya. Mabuti, mabuti. Ano po ang ibig sabihin nito, mahal na hari? Sabi pa ng Bodha, matapat ang puso mo sa kabutihan, kapuri-puri. Malapit ka nang magkamit ng ganap na kaliwanagan. Salamat po, mahal na hari. Talagang karapat-dapat sa titulong Master si Sanji. Pinuri pa siya ng Badha, magiging Badha na si Master ng Tatlong Mundo. Ano yan? Hindi ka UPA, yan nakikita dati. Parang bigla na lang lumitaw. Ito ay kaloob ng Bodha, gantimpala para sa'yo. Upang mas maunawaan mo ang turo ng Bodha. At mas maabot ang ganap na kaligayahan. Tara na. Ano to, Master? Anong mahiwagang bagay ito? Patinggin. Bakan ga talagang galing sa Buddha. Di iba? Bakit ang bilis umalis ng mahal na hari? Tinutulungan ko lang kayong maglinis at protektahan ang mga tao. Kurs un adang emperador. Hinabol mo ako ng patalikod. Ginoo, patay na si Master Sanji. Ano na ang gagawin natin? Bilisan niyo. Kunin agad ang kapatid na lalaki ni Master Sanji. Si Master Ergie. Huwag nating hayaan na makakuha ng tulong mula kay Prinsipe Zenbi ang emperador na yon. Bilisan niyo. Hufeng, nasaan si In Huang? Siguro ay naktsiya. Nagker? Hindi kaya siya tumakas. Siyempre hindi. Kung hindi kayo naniniwala, hahanapin ko siya. Huwag na, okay lang. Narito po ako, mahal na hari. Tumayo ka, tiyuhin. Madalas na lumulusob ang hukbo ng Hua, kailangan ko ang tulong mo. Tulungan mo ako. Salamat sa tiwala, mahal na hari. Ngunit, si Punong Ministro Qin ang may kakayahan sa korte. Saan pa kailangan ng matandang ministro? Ang anak kong babae ay matagal na may sakit at walang makatulong. Wala na akong lakas ng loob. Bumalik na lamang po kayo, mahal na hari. Mukhang malalim ang hinanakit ng prinsipe ng Zenbei sa korte. Huwag magmadali ka mag-anak na hari. Baka sakaling makapagligtas ako. Hindi ko pa narinig na marunong ng medisina ang mahal na hari. Nakahiling na ako ng tulong. Mula sa isang kilalang taoistang pari. Huwag na po kayong mag-abala. Nakakahiling pa nga ako ng tulong mula sa mga Diyos at Bodha. Isang taoistang pari na hindi naman kilala. Anong kaya niyang gawin na maihalin tulad sa akin? Mga panlilinlang lang yan, nagmamagaling pa.
Ang kapal ng mukha. Sino ka? Hindi ka gumagalang sa mahal na hari. Ang kapatid kong si Sanji, na mabait at mapagbigay, ay pinatay ng malupit ng hungkag mong hari. Magdudusa ka, hungkag na hari. Walang galang. Ang sumumpa sa mahal na hari ay dapat patayin. Tumigil. Ang pari ay bisita kong inanyayahan ng paulit-ulit. Sino ang maglakas loob na saktan siya? Prinsip ng Zenbei. Sinumpa niya ang mahal na hari at ipinagtatanggol mo pa siya. Linglong. Naiintindihan ko ang pagmamahal ng kamag-anak na hari sa kanyang anak. Mauuna ang kamag-anak na hari. Interesado ako sa pari na ito. At sa paggamot niya, pwede bang makita ko? Kung gusto ng mahal na hari, hindi ko hahadlangan. Pari, mari po. Biglang nagkasakit ang anak ko kagabi. Hanggang ngayon hindi pa nagkakamalay. Ano kaya ang dahilan? Huwag mag-alala, Prinsep. Hayaan mong magsagawa ako ng ritual. Upang siya sa atin. Ganun lang. Nakakatuwa. Tingnan ninyo, Prinsep. Si Prinsesa Changle ay inatake ng masamang espiritu. Hindi matatag ang kaluluwa. Baka hindi na magtagal. Ano? Pari, nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo ang anak ko. Anuman ang hilingin mo. Papayag ako. May paraan, ngunit. Mahirap. Pakisabi. Kapag inatake ng masamang espiritu, kailangan ng dugo ng tunay na dragon para gumaling. Ngunit ang dugo ng tunay na dragon Dito pala ang punta. Ang dugo ng tunay na dragon ay mitolohiya lamang, walang nakakita. May iba pa bang paraan, pari? Zuempre meron. Mula noon, ang emperador ay tinatawag na anak ng dragon. Ang dugo mula sa puso ng emperador ay may kapangyarihang magpalayas ng masama. Ang kapal. Ergi. Ang dugo mula sa aking puso ang makakapagligtas sa kanya. Oo. Ang tanong, handa ba ang mahal na hari na magbigay ng dugo mula sa puso para sa prinsip ng Zenbei? Nakikiusap ako, mahal na hari, sa ngalan ng aking paglilingkod at pagtaya ng buhay para sa Chu. Iligtas ninyo ang aking anak. Haring Panginoon ng Hilaga, ikaw ay walang galang. Ang puso ang siyang ugat ng tao. Ang iyong ginagawa ay katumbas ng pagpatay sa hari. Ito ay karapat-dapat sa kamatayan, mahal na hari. Huwag po ninyong pahintulutan. Mahal na Panginoon, kailangan ninyong magmadali pagkatapos ng paglubog ng araw. Hindi na magigising ang prinsesa. Emga tauhan. Haring Panginoon ng Hilaga, ikaw ay nanggugulo. Mahal na hari, wala na po akong ibang paraan. Kung mamatay si Changle, hindi na rin po ako mabubuhay. Naisipan mo pang magplano laban sa akin. Ergi, ang lakas ng loob mo. Mahal na hari, bakit po ninyo nasabi yan? Ang mahirap na pari ay nagsasabi lamang ng totoo. Isang maliit na panlilin lang, naglakas loob ka pang magpakitang gilas sa harap ko. Ngunit hindi mo sila marilin lang, ngunit ako ay hindi mo maluloko. Mahal na hari. Ang mahirap na pari ay kakagawa lamang ng ritual. At hindi ba ninyo nakita? Saan nanggaling ang pagsasabing peke? Kung ayaw ng mahal na hari na magbigay ng dugo mula sa puso. Maaari ninyong sabihin ng diretso, bakit ninyo ako pinagbibintangan? Hindi ka naniniwala sa akin. Kung gayon, hayaan mong kumbinsihin kita. Panoorin mo. Ang mahal na hari ay nakakagawa rin ng apoy mula sa wala. Ano ang apoy mula sa wala? Ito ay simpleng paglalagay ng posporo sa mga daliri bago pa man, ang posporo ay madaling magliyab. Kapag ito ay kiniskis ng bahagya, agad itong magliliyab. Ito ay pangunahing kaalaman sa chemistry sa junior high school. Kalokohan. Ang sagradong talisman ng mga espiritu ay 1,000 taong pamana ng aming templo. Paano ito magiging pek? Ayaw mo pang sumuko.
Tingnan mo, wala sa ibabaw. Ngunit kung ilalagay dito, Ako ay isang malaking tanga. demonyong monghe, ang lakas ng loob mong magplano laban sa akin, dakpin siya. Mahal na hari, kahabagan po, mahal na hari. Zizangahe po ang nakutos sa akin. Kasama na ang aking kapatid na si Sanji. Siya rin ang nag-utos, kung hindi ko susundin ang kanyang utos. Susunugin niya ang aking templo, kahabagan po, mahal na hari, mahal na hari, mahal na hari. Changle, pasensya na sa iyo, anak. Sasamahan na kita ngayon. Pigilan siya. Mahal na hari, kayo, Huwag kayong mag-alala, tiyuhin, kayang gamutin ni Changle ang kanyang sakit. Totu? Kumakabog ang dibdib. Namumula ang mga labi, ito ay sakit sa puso. Ano ang sakit sa puso? Ito ay sakit ng puso. Sakit ng puso. Iyon ay nakamamatay na sakit na dala mula sa sinapupunan. Kahit ang pinakamalakas na manggagamot sa Flower Kingdom ay hindi kayang gamutin ito. Wala na ba talagang pag-asa ang aking anak? Huwag kayong mag-alala, tiyuhin. Kung hindi sila kayang gumaling, ako ang makakapagpagaling. Mahal na hari, kung kayo lang ang makakapagpagaling sa anak ko, handang gawin ng inyong lingkod ang anumang bagay. Yan ang hinihintay kong salita. Sa palagay mo ba talagang magagaling siya ng hari? Hindi ko rin alam. Gumising nan Gazia. Tatay, Anak, nagising ka na sa wakas. Halos mamatay ako sa pag-aalala. ang mahal na hari ang nagligtas sa akin. Salamat sa mahal na hari, kung hindi nagkasala na sana ako. Tiyuhin, mag-usap muna kayo. Pag-uusapan natin ang ibang bagay mamaya. Salamat po, mahal na hari. Baka nga siya ang reinkarnasyon ng isang Diyos? Walang Diyos-Diyusan sa mundong ito. Eh bakit niya kayang mag-utos sa mga Diyos at gamutin ang sakit na ito? Kung ganoon ang paniniwala mo, edi isipin mo na lang na ako ay isang Diyos. Parang may ibig sabihin ang sinabi niya. Baka may iba pa siyang sikreto. Na pala, nasaan na si Inhuang? Akala ka ube mahirap makawala? Napakatanga talaga ng emperador na ito. Mabuti naman at dumating na kayo. Nagtaksil ka sa Haring Bulaklak. Vala po, nakakamali kayo. HMP, araw-araw kayong magkasama. Tapos sasabihin mong hindi ka nagtaksil. Napilitan lang po ako. Huwag kang magdadahilan. Emperador, lumabas ka at harapin ang kamatayan. Sino kayo? Bakit niyo dinukot ang mahal kong asawa? Kailan pa ako naging asawa mo? Yunwang, nataksil ka nga sa Haring Bulaklak. Vala po, Emperador, kayo ay napapaligiran na. Sumuko na kayo at baka hindi kayo patayin. Mahal na hari, Makengat. Ang dalawang yan ay ampon na anak ni Haring Bulaklak. Magaling sa labanan at talino, higit pa sa amin ni Inhuang. Talagang mas magaling sila. Naktaksil ka nga. Karapat dapat kang mamatay. Ang mabuting ibon ay pumipili ng matibay na puno. Ang hari ay isang malakas na pinuno. Bakit hindi ka Ozia Zondan? Ang haring ito ay mahina at walang silbi, pero sayo ay malakas. Ngayon din, dadalhin kita para magpasikat sa aming amang hari. Mahal na hari, ang ating mga sundalo ay nasa labas pa ng lungsod. Ano na ang gagawin natin? Paano sila nakapasok ng ganito karami? Punong lungsod Zhang, narito ka ba para iligtas ang hari? Emperador, pinatay mo ang anak ko. Ngayon, kukunin ko ang buhay mo. Kaya ang mga taong ito ay ikaw ang nagpasok. Taksil, Ang huwago ay puno ng mga talento. Malakas ang hukbo at mga kabayo. Ito ay pagtalikod sa kadiliman at pagyakap sa liwanag. Ito ang takbo ng panahon. Mabilis, umalis na po kayo, mahal na hari. Ang matandang ministro ay magpapaiwan kasama ang mga tao para magharap. Sana lang ay maalagaan mo ng mabuti. Si Changle para sa matandang ministro. Ngayong araw, wala sa inyo ang makakaalis. sino ang nagsabing aalis ako? Mahal na hari, huwag nawa kayong magpadala sa init ng ulo. Kapag nariyan kayo, nariyan ang dakilang Chu. Kahit ibuwis ko ang buhay ko ngayong araw, hindi ko hahayaang saktan ninyo ang mahal na hari. Si General Yu ay tunay na matapang. Ngunit ngayong araw, sa pagharap sa aming magkapatid na babae, wala siyang magagawa kundi ang magdusa. Patiyan sila. Kahit kailan, hindi ko hahayaan na isugal mo ang buhay mo para sa akin.
Si Hong lang ba ito ay nagpapahayag ng pag-ibig? Dati, palagi kang nagpoprotekta sa akin. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Tigil. Ano ang gagawin mo? Mahirap lang makalabas. Tapos ganito na lang katapos. Napakawalang kwenta. Takzil na emperador. Mas mabuti, maglaro tayo ng isang laro. Ang inyong kamahalan, huwag nawa. Ang emperador na ito ay tuso at maaming palilinlang. Huwag maging kampante. Walang problema. Nasa kontrol ko ang lahat. Anong laro? Kung gusto mong protektahan si General Yue, malamang ay mahusay ka sa labanan. Mas mabuti, maglaro tayo ng isang laro. Basta't matalo mo lang ang kahit sino sa aming grupo. Dadalhin ko lang ikaw at hindi ko sasaktan ang buhay ng iba. Ano sa tingin mo? Sige, tinatanggap ko. Pero, kailangan mong palayain muna siya para sa akin. Iligtas mo ako. Hindi ko inaasahan na ang taksil na emperador na ito ay isa palang romantiko. Mga taksil na magkasintahan, kayo ay walang hiya. Mahal na hari, huwag. Ayo ang pinakamataas na pinuno. Bakit kayo magsasapanganib? Mahal na hari, alam kong may kakayahan kayo, ngunit ang makipagbuno sa isang mandirigma, hindi talaga kayo sanay. At saka, hindi siya karapat-dapat. Walang problema. Kung sa tingin kong karapat-dapat siya, karapat-dapat siya. Si Hong lang ba ay gustong pag-awayin sila? At ganap na makuha si Inhuang sa ating panig? Sa kanyang kasalukuyang kakayahan sa labanan, dapat ay walang problema. Lumabas na ako. Sino ang ipapadala ng inyong grupo? Ako na. Taksil na emperador. Ngayong ako mismo ang puputol sa iyong taksil na ulo, upang bigyang kapayapaan ang kaluluwa ng aking anak sa langit. Ginoong Zhang, kaya mo ba ito mag-isa? Noong bata pa ako, aktibo rin akong nagsanay ng martial arts. Madali lang talagang supilin ang isang mahina't walang kaya na tulad niya. Parang kumakain lang ng sitsirya, wala naman siyang laban. Ayos, ayos. Ang pinuno ng Dakilang Chu laban sa emperador ng Dakilang Chu. Sobrang nakaka-excite itong laban. Patay ka na, asong emperador. Sige, lumaban ka. Ingat po, mahal na hari. Anong klaseng patalim to? Ang bilis. Eang ko rin po. Itinuro mo rin sa kanya ang patalim? Hindi ko ginawa yon. Nandiyan na ang ebidensya, magdadahilan ka pa? Anong pinag-uusapan nyo? Pakawalan ang mahal ko. Kapag pinalaya mo ang tigre, babalik yan para manghuli. Patayin mo na. Salamat po sa habag, mahal na hari. Hindi ko ito makakalimutan. Mahal na hari. May ganyang kapangyarihan ka pala. Talagang hindi pangkaraniwan. Bakit hindi mo na lang dakpin ang mga kapatid na Chichanchu? Hindi na kaya. 3 na lang bala ko. Mahal na hari, huwag po nating sabihin yan. Dakpin natin ang asong emperador. Ipagtanggol ang hari. Sandali. Sandali, kayong dalawa. Huwag niyong sabihin hindi ko kayo binalaan. Ang pagkapastangan sa kapangyarihan ng langit ay maaaring magdulot ng pagkawasak sa inyong lahat. Ang mga sundalo ninyong dalawa ay ang pinakamagagaling sa hwa. Sayang lang kung mamatay sila ng walang kabuluhan. Tama ba? Huwag kang magpa-impress dito. Hindi kami natatakot sa mga banta. Mga sundalo kami ng huwa. Sumuko na kayo ngayon din. Baka maawa pa ako at patawarin kayo. Kapag hindi pagsisisihan nyo, Sino ba ang tinatakot mo? CJ. Kung ganoon, ipapakita ko sa inyo. Kung ano ang kapangyarihan ng langit na parang dragon. Manginig kayo, mga mortal. Mabait ang langit. Sige, ito na. Bibigyan ko pa kayo ng huling pagkakataon. Sumuko na kayo. Ano ba talaga, tong kalokohan na tu? Handaya lang yan. Huwag kayong matakot, mga kapatid. Dakpin natin ang asong emperador. Atin na ang gantimpala. Zugot. Diyos nga ang mahal na hari. Nakakalaban niya ang 100. Kung kaya niyang tawagin ang mga Diyos, ano pa ba ang imposible? Kailan pa siya naging ganito kalakas? Kailangan pa ba niya ako? Ayaw pa rin sumuko. Susuko na kami. Zuzuko na. Sabihin ko sa inyo, kung ganito na lang pala kaagad, hindi ba mas maganda? Sumuko ka na ba ngayon? Gawin mo ang gusto mo, patayin man o pahirapan. Pero, pakiusap, palayain niyo ang mga kapatid naming sundalo. Depende na yan sa pakikitungo ninyong dalawa. Napakawalang hiya mong emperador. Dahil nagkagusto ka na. Sa aming mga katawan, mas gugustuhin kong mamatay kaysa sumuko. Bakit mo naman naisip yan? Ganoon ba ako klase ng tao? Hindi naman. Ano ang gusto mo? Gusto kitang
Patayin si Haring Ming din ng Hua. Imposible. Paano kung sabihin kong siya mismo ang pumatay sa mga magulang ninyo? Imposible. Huwag mong subukang sirain ang aming relasyon sa aming ama. Paano kaya magiging pakiramdam ng mga magulang ninyo sa kabilang buhay? Alam nilang tinuturing ninyong ama ang tunay na salarin. Walang saysay ang pag-uusap. Hindi kami magtataksil sa aming amain. Tama. Kung ganoon, humarap kayo sa kanya. Kung totoo ang sinabi ko, sumunod kayo sa akin. Kung mali ako, magiging magkaaway tayo. Sang-ayon ba? Nagmumungkahi siya ng ganoon. Baka may tutun ka? Baka nga si amain ang pumatay kina nanay at tatay. Ano ang desisyon ninyo? Sige, payag kami. Mahal na hari, dumating na ang sugo ng Rina Ina. Papasukin agad. Narito po ang inyong lingkod. May daladalang sulat mula sa Rina Ina. Pakitingnan po ninyo. Mahal na hari, pakisahe po ninyo ang Rina Ina. Ano? Si Kinjong ay hayop. Pinapalot minumura ang Rina Ina at madalas ay hindi pinapakain. Kahit ang pagkain ay bulok, pati mga katulong ay kayang-kayang. Lapast ang ganin ang Rina Ina. Ang buhay ng Rina Ina ay hindi na pantao. Ano? Maayos naman ang nanay sa palasyo. Sagana sa lahat ng pangangailangan. Tumaba pian ka. Kinsong, hintayin mo ako. Ang Hua ay may masamang balak, sinakop ang teritoryo ng aming dakilang Chu. At pinatay ang aming mga mamamayan. Isang pagkakataon na hindi ko mapapatawad. Dito ako nanunumpa sa inyong lahat. Hindi ako uwi hanggat hindi napapatalsik ang hukbo ng Hua. May magtatanong siguro, malakas ang hukbo ng Hua. Si matandang General Yu. 20 taon nang nakikipaglaban sa hukbo ng mga bulaklak, kaya naman hindi napasok ang teritoryo. Kung gayon, saan nagmula ang aking tiwala na tataluhin natin ang hukbo ng mga bulaklak? Sasabihin ko sa inyo ngayon, ang aking tiwala ay nagmumula sa inyo. Nagmumula ito sa bawat lalaki ng dakilang Chu na puno ng sigasig. Bakit? Sapagkat sa mahabang panahon, nanghina ang kapangyarihan ng hari. Ang taksil na punong ministro ay nag-abuso ng kapangyarihan. Ang hukbo ay may mga suliranin sa loob at labas, at halos wala nang natitirang lakas. Ngunit hindi bale, narito na ako ngayon. Dala ang determinasyon na ipagtanggol ang dangal ng dakilang Chu. At ang determinasyon na buhayin muli ang dakilang Chu. Sinasabi ko sa inyo ngayon, ang dakilang Chu ay nandito pa rin. Ang taksil na punong ministro ay hindi na makakatago. Sa labanan ito, ang dakilang Chu ay mananaig. Mananaig tayo. Ang lakas ng loob. Napakagaling ng hari ng mga bulaklak. Napakamakapangyarihan. Gusto ko talaga ito. Tunay na anyo ng isang emperador. Ipinahahayag ko mula sa araw na ito. Ang dakilang Chu ay hindi magbabayad ng pabuya, hindi magbibigay ng lupa, hindi mag-aasawa para sa kapayapaan, at hindi maghahandog ng tributo. Ang emperador ang magbabantay sa pintuan ng bansa. Ang hari ay mamamatay para sa estado. Sino mang lalaban sa dakilang Chu? Kahit gaano kalayo, papatayin. Dugo sa dugo, ngipin sa ngipin. Sino sa inyo? Nakaalam si Don na magasan ng unang bulaklak. Alam ka o. Hinati ng hari ng mga bulaklak ang kanyang hukbo sa tatlong ruta. Bawat isa sa kaliwa at kanan ay may 10,000 sundalo. Ang hari ng mga bulaklak mismo ang mamumuno sa kanyang korte, mananatili sa gitnang ruta, at maglalagay ng 30,000 sundalo. Taksil. 50,000 lang pala. Tama, ipinagmalaki ng hari ng mga bulaklak sa labas na may 1,000,000 hukbo. Iyon ay pagpapanggap lamang. Sa pamamagitan ng mga salita ni Sang Erhi at Kinjong, pinapalaki nila ang hindi matatalong imahe ng hukbo ng mga bulaklak. Ngunit sa totoo lang, naghihinalaan ang mga sundalo sa isa't isa, puno ng mga butas. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi pa sumusugod ng malakas ang hukbo ng mga bulaklak. 2 taksil. Ang aking pangkat na Yatagarasu at ang lihim na pangkat ni Yin Huang ay ang pangunahing lakas ng hukbo ng mga bulaklak. Ang 2 pinakamalakas na hukbo, pinamumunuan ng magkapatid na Chi Chanchu. Ngunit nasa ating kapangyarihan na silang 2 ngayon. Kung ipadadala kami ng mahal na hari sa labanan, siguradong mananay tayo. Mabuti. Ufeng Yin Huang. Kayong dalawa ay mamumuno sa bawat isa ng 5,000 hukbo. Harapin niyo ang kaliwa at kanang ruta ng hukbo ng mga bulaklak. May tiwala ba kayo? Opo. Mahal na hari, sa mga makapangyarihang sandata na ibinigay ninyo sa amin tulad ng kanyon at granada. Parang isang madaling gawain lang. Kapag hindi namin nagawa, iharap namin ang aming mga ulo. Mabuti. Ang lahat ng iba pa, sumama kayo sa akin. Tutungo tayo sa korte. Sa pagharap mismo ng 2 prinsesa, hiyak na mahuhuli nila ang ganoong taksil na emperador. Pagkatapos, magkakagulo ang dakilang Chu, at tayo ay makapagpapalawak ng teritoryo at lulusubin ang gitnang kapatagan. Pa sa kapakanan ng mga mamamayan ng Huago, ang mga taga-Dachu ay mahina at tanga. Si Kinjong ay nananaginip pa rin na maging emperador. Pero hindi niya alam, ang tunay naming layunin ay sakupin ang buong Dachu. Sige, kapag nasakop natin ang Dachu, kayong lahat ay magiging bayani. Tara, inuman na.
Mukhang wala ka ng pagkakataon. Zenoka? Umupo ka, umupo. CJ, umupo. Ako ang emperador ng Dachu. Ayos. S.A. Langgit may daan. Di Montag Tinag. Sa impyerno walang pintuan, ikaw ang pumasok. Mga tauhan. Ulihin siya. Huwag ka nang tumawag. Patay na lahat ng tauhan mo. Ano? Naku. Masama, tu. Mahal na hari, ang mga kaaway ay napatay na lahat. Meron ka pa bang huling habilin? Huwag kang masyadong magala. May 200,000 sundalo pa ako sa kaliwat kanan. Lumabas kayo. Mahal na hari, ang 10,000 hukbo sa kaliwang panig ay sumuko na. Ang 10,000 hukbo sa kanang panig ay napatay na lahat. Ikaf. Ayong dalawa, tinalikuran niyo ako. Huwag mo akong sisihin. Sisihin mo ang emperador ng Chu. Masyadong mahusay. Hindi. Tatanungin lang kita ng isang bagay. Kung magsasabi ka ng totoo, pwedeng hindi ka patayin. Totoo yan? Ako ang pinakamataas na pinuno. Palaging totoo ang salita ko. Sige, tanong Montag. Ang tunay na magulang ng magkapatid na Chai Chansiu. Ikaw ba ang pumatay sa kanila? Paano mo nalaman yan? Alam ko lang. Bakit mo pinatay ang aking mga magulang? Paano kayo nakarating dito? Kanina lang, pangibitan lang yon. Hindi ko pinatay ang mga magulang ninyo. Sabihin mo. Ang tunay na magulang ng magkapatid na Chai Chansiu. Sino talaga ang pumatay sa kanila? Ang tribo ng Chichansyu ang pinakamatapang sa labanan. Gusto silang pasukuin ng hari ng Hua. Ayaw ng kanilang mga magulang, kaya pinatay. Ayong lahat, tinalikuran niyo ako. Ang kapangyarihan ng hari ay galing sa Diyos. Tinalikuran niyo ang aking Diyos. Nanay, tatay, naghihiganti na kami para sa inyo. Makapagpahinga na kayo. Salamat, mahal na hari, sa paglilinaw ng katotohanan para sa aming dalawa. Mula ngayon, handa kaming sumunod sa anumang utos ninyo. Tumayo na kayong lahat. Salamat, mahal na hari. Wu Feng Yin Huang. Nandito, AKO. Kayong dalawa. Sumunod kay magkapatid na Chi Chansiu at Chai Chansiu. Para sakupin ang nalalabi sa hukbo ng Hua. Patayin ang sinumang sumuway. Opo. Ano ang masasabi ninyong dalawa? Kami ay handang magpasakop. Umuwi na tayo sa kabisera. Ina, ililigtas na kita. Kagalang-galang. Panginoon, may masama. Anong kinakatakot mo? Ako ang sasalo kung may mangyari. Panginoon, may malaking problema. Ang hangal na hari, hindi ba? Namatay na ang hangal na hari sa hangganan. Zabi kaunan gabi a. Isang hamak na hangal na hari lamang. Hindi magtatagumpay. Hindi. Ang hangal na hari ang pumatay kay Zhang Erhe. At sinakop pa niya ang hukbo sa hangganan. Ano? Paano nangyari ito? Minamaliit ko pala siya. Dapat hindi ko siya pinayagang lumabas ng palasyo. Ngayong ang hangal na hari ay may suporta ng hukbo sa hangganan, baka nga niya kayang labanan ang hukbo ng Hua. Ano na ang gagawin natin? Huwag kang matakot. Ang pagtatanggol sa kabisera ay nasa aking mga kamay na. Hindi siya makakabangon. May plano na ba kayo? Ang tagtuyo sa hilagang kanluran. Hindi pa na yulat es a korte, di iba? Hayaan natin siya ang humarap dito. Gagawin natin siyang big sa loob ng kulungan. Ina, Hong Ea. Nakauwi ka na. pasensya na, anak mo. Pinahirapan kita. Alam kong magwawagi ka at uwi. Nakikita ko ang mahal na hari. Qin Zong. Nanahas kang pamarupitan ng reyna ina. Karapat dapat kang mamatay. Alam ka o ang kasalanan ka o. Bibigyan ko kayo ng kasyasyang kasagutan. Ngunit, mahal na hari. Laganap ang tagtuyot sa hilagang kanluran. Mangyaring pangunahan ninyo ang sitwasyon. Taksil na ministro, titignan ko kung ano ang lihim mong balak. Malawakang tagtuyot sa hilagang kanluran, mga bangkay sa kalsada. May mungkahi ba kayo? Tahimik. Hindi ba't ang bawat isa sa inyo ay nagmamalaki bilang mahuhusay na ministro? Bingi na ngayon? Dahil ba kayo'y walang kakayahan? O akala niyo'y madali akong lokohin?
Mahal na hari, ang tagtuyo sa hilagang kanluran ay dahil sa inyong kawalan ng kakayahan. Parusa ng langit, bakit pa ninyo sisihin ang aming kawalan? Ang lakas ng loob mo, Kinjong, nang lakas ang kaninang hari. Anong parusa ang naraapat sa iyo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Wala kayong kakayahan na mamahala. Walang puso sa bayan, hangal at walang talino. Sa aking opinyon, magsisi ka na at magpahinga sa trono. Mahal na hari, magsisi ka na at magpahinga. Hangal ka, nasa panaginip ka pa rin. Nagbago na ang panahon. Ano ang sinasabi mo, Tak? Bastos. Kayo'y nagtangkang pilitin ang hari. Ano ang parusa? General Yue, bakit wala ka sa hangganan? Ano ang parusa mo? Pinatay mo ang aking ama, ngayon ay wawakasan kita. Mahal na hari, nagkagulo na ang buong kaharian. Kung may mahusay na hari, muling babangon ang Chu. Magtatanggal ng hari? Karapatan mo ba yan? May tagtuyot sa loob, banta ng huwa sa labas. Ang pagpapalit ng hari ay kailangang-kailangan. Kinsong, wala ka na sa uso. Nasuko na ang hukbo ng Hua. Kahit buhay si Yufeng, impossible. Namatalo ang Hua sa isang buwan. Ang hari mismo ang lumaban. Napatay si Haring Mingde ng Hua, ang lahat ng tribo, ay sumuko na sa ating Chu. Kung ayaw mong magpahinga, sabihin mo na lang. Bakit pa gumawa ng dahilan? Nakakatawa talaga. Parehong magiting ang hukbo ng Hua. Ang hari mahina. Paano siya mananalo? Malayo ang silangan, hindi namin nakita, kaya sasabihin na lang namin ang gusto. Mahal na hari, ang apat na prinsesa ng Hua ay humaharap. Papasukin. Kami bumabati sa hari. Ako si Hufeng, mula sa 36 tribo ng Hua. Sumusuko sa hari, inialay ang pinakamataas na kayamanan. Ako si Yin Huang, mula sa 500,000 hukbo ng Hua. Sumusuko sa hari, inialay ang kayamanan ng utos. Ako si Chichen Xiu, mula sa korte ng Hua. Sumusuko sa hari, inialay ang kayamanan ng plano. Ako si Chichen Li, mula sa mga Diyos at simbolo ng Hua. Sumusuko sa hari, inialay ang kayamanan ng harapan. Tumayo kayong lahat. Salamat, mahal na hari. Mga prinsesa, malakas ang Hua, bakit? Sumusuko kayo sa hangal na hari na ito? Bastos. Bilang mga tauhan, paano kayo magsalita ng ganyan? Ang hari mismo ang lumaban, lahat ng lumaban ay nasuko. Kaya kami sumusuko. Imposible yan. Narito ang apat na selyo, paano ito magiging peg? Nabawi ng hari ang Hua, dakilang tagumpay. Kinsong, ano pa ang masasabi mo? Peke. Lahat ito ay pek. Kayong apat ay peke. Ang mga selyo ay pawang peke. Kinzong, ayaw mo pa bang sumuko? Emperador, niloloko mo ang mga tao. Kung ikaw ang magiging pinuno ng dakilang Chu, walang katapusan ang mga problema. Kung hindi ka pababa sa trono, huwag mong sisihin ang matanda kung maging bastos ako sa iyo. Ang kapal ng mukha. Manghihimagsik laban sa emperador. Ngayon din ay papatayin kita. Ako ang punong ministro, pinagkatiwalaan ng dating emperador. Isang manggugulo ka lamang. Nagmamagaling ka pa sa hap ko? Ikaw, Hindi siya, pero ako, kaya ko. Mahal na hari. ama. Lason lang ito, nagmamalaki ka pa. Isang karayom lang, gagaling ka. Kahit patay ka na, ibabalik kita sa buhay. Nahuli ang pagdating ni Yufeng. Patawarin ko ninyo ang inyong lingkod, mahal na hari. Tamang-tama ang pagdating ni General Yu. Tumayo ka na. Kaya pala walang takot ang mahal na hari. Yufeng pala ang sumasalo sa iyo. Kinjong, napakalaki ng iyong kapal na mukha. Bilang isang mahalagang ministro, nangahas kang manghimagsik laban sa emperador. Ang mahal na hari ay walang kakayahan at kabutihan. Ako, bilang punong ministro, ay sumusuporta sa bansa. Anong kasalanan ang mayroon ako? Katarant aduhan. Ngayon din ay papatayin kita. Taksil. Mahal na hari. Huwag mong isipin na dahil may Yufeng kang kasama, ay siguradong panalo ka na. Kung walang kumpiyansa, gagawa ba ako ng mapanganib na hakbang? Sayang talaga. Dati.
Kung naging tahimik kang tautauhan ko, maaari ka pa ring maging emperador. Pero ikaw, sumasalungat ka sa akin. Aya huwag mong sisihin ako. Kinzong, hindi mo ba talaga naiisip? Kami. Walang alam. Ngayon, ang buong kabisera ay nasa aking mga kamay. Tapos ka na. Nasaan ang Dragon Team? Mahal na hari, matagumpay ang misyon. Mayroon ka palang ganitong makapangyarihang sandata. Kinzong, naghimagsik ka, karapat dapat kang mamatay ng 1,000 beses. Mga tauhan. Ulihin siya. Zandali. Maganda na nanalo ang mahal na hari sa digmaan, karapat dapat siyang purihin. Ngunit ang pamamahala ng bansa ay iba sa pakikidigma. Kung wala ang matandang ministro, paano malulutas ang tagtuyot na ito? Sino ang magliligtas sa mga mamamayan? Tamad na makipag-usap sa'yo. Dakpin siya. Mahal na hari, kung papatayin mo ang matandang ministro, magugulo ang pamahalaan at magigimbal ang bansa. Pinapayuhan ka na matandang ministro na pag-isipang mabuti. Akala mo ba 3 taong bata ako? Ikaw ang punot dulo ng kabuluhan sa dakilang Chu. Hindi lang sa ako ay magaling at bihasa sa parehong sining at digmaan. Kahit na wala akong kakayahan. Hindi kita maaaring iwanan. Ano ang sinabi mo? Kinzong, paulit-ulit mong inaapi ang aking ina. Kung hindi kita papatayin, hindi ako karapat dapat maging anak. Isang grupo ng mga walang silbi at kasabwat sa kasamaan. Nang ang hukbo ng Hua ay sumalakay. Nagnakaw ng ari-arian ng dakilang Chu at pinatay ang aming mga mamamayan. Saan kayo noon? Ngayong naghihirap ang mga tao. Hindi lamang kayo tumulong, kundi pinilit pa ninyo ang hari. Ang pagbagsak ng dakilang Chu ay kasalanan ng bawat isa sa inyo. Mahal na hari, napilitan lang kami. Wala kaming magawa. Mahal na hari, sana'y maintindihan ninyo. Mga gwardiya, dalhin niyo silang lahat at pugutan. Honger, haminto ka. Inay, bakit ka nandito? Kung hindi pa ako dumating. Baka nakamali ka na. Inay, ano ang ibig mong sabihin? May kasalanan man ang mga ministro, ngunit kailangan ng dakilang Chu ng mga tao ngayon. Hindi pwedeng puro pagpapatay lang. Hayaan na lang silang magbigay ng tulong sa mga nasalanta at mahihirap para mabayaran ang kanilang pagkakamali. Susundin ko ang nais ng inay. Salamat, Inang Rina. Salamat, mahal na hari, sa pagpapatawad. Salamat, Inang Rina. Salamat, mahal na hari, sa pagpapatawad. Ikaw ang anak ni matandang General Yu. Si Linglong, di ba? Oo, Inang Rina. May kasunduan na ang pag-isang dibdib ni na Linglong at Honger. Ngayong tapos na ang lahat, ano sa palagay mo? Anak, bakit hindi ka magpasalamat sa Inang Rina para sa kasal? Nagpapasalamat si Linglong sa Inang Rina. Salamat, Inang Rina. Sino ang 4 na babaeng ito? Ang 4 na ito ay mga prinsesa mula sa Hua. Malaking tulong ang 4 na ito sa tagumpay ko at sa pagpatay sa hari ng Hua. Sila ang may malaking ambag. Ang gaganda nila. Dahil sa kanilang malaking kontribusyon, may gantimpala ba ang emperador? Huwag ng mag-isip pa. Lahat sila isama sa harem. Ina, hindi maaaring paglaruan ang bagay na gaya ng kasal. Kailangan mo munang tanungin kung ano ang gusto ng 4 na dalaga. Sumasang-ayon po kami. Mabuti. Ina, ako po ay alis na, ina. Honger, sandali lang. Ano pa po ang kailangan nyo, ina? Hindi ganon kadaling malutas ang tagtuyot. Ito ay nakuha ko mula sa isang gumagalagalaing monghe. Ito ay napaka-epektibo para sa paghihingi ng ulan. Ina, ikaw talaga ang aking tunay na ina.